Mga kapasta, magandang araw po sa inyo. Ako po si Neb Quero. Pauna ko na po na medyo damage ang boses ko dahil sinisipon ako. Putik kasi ang lamig-lamig sa umaga tas ang init pagtanghali. Ayun nga, pagtiyagaan nyo muna yung boses ko. Anyways, bago tayo magsimula, batiin ko lang po ng happy birthday ngayon po yan, February 26. Happy birthday po kay Ma'am Macy Gorzas. Tinanong ko pa siya talaga kung paano bigkasin yon, pero sana tama akong nakuha, ma'am. Happy birthday po kay Ma'am Macy Gorzas. Yun lang po, start na po tayo mga kapasta. Ako po si Alan. Hindi ko naman po sinasabi na pinagmamalaki kong apo ako ng isang tunay at mahusay na mangkukulam. Pero pinagmamalaki ko po ang mga natutunan ko mula sa pagiging mangkukulam niya. Mga aral ng buhay na dinala ko hanggang sa pagtanda. Ang ikukwento ko sa inyo ay ang mismong naging karanasan naming maglola laban sa isang albularyong mahusay din pero may maitim na budhi. Si Lola Auring ang nanay ng nanay ko. Siya ang kinagisnan kong magulang dahil ang nanay ko ay namatay daw sa panganganak sa akin. Ang tatay ko naman ay nag-asawa agad ng bago matapos mamatay si nanay. Gusto akong kunin ang tatay ko pero hindi ako binigay ni Lola Auring dahil bukod sa ako na lang ang natira sa kanya ay alam pa niya na may ibang babae si tatay. Hindi na kumontra si tatay dahil alam niya na si Lola Auring ay isang mangkukulam. Kilalang mangkukulam sa baryo namin. Medyo liblib ang kinatitirikan ng bahay namin ni Lola. Sabi ni Lola dati, sa bukana ng baryo lang sila nakatira nung maliliit pa lang silang magkakapatid. Kaso napilitan silang lumipat sa liblib dahil na rin sa pagpoprotesta ng mga tao. Ang nanay kasi ni Lola ay isa ring batikang mangkukulam noong araw. Ang totoo pa nga niyan ay namatay ang nanay ni Lola sa kamay ng mga taong bayan. Sinunog daw ng buhay ang nanay niya pero silang magkakapatid ay hindi naman ginalaw ng mga tao dahil pinagtanggol sila ng tatay nila na handa ring pumatay para sa kanila. Nung panahon na naging apo na ako ni Lola ay watak-watak na silang magkakapatid. Siyam sila eh. Ang iba ay nakapag-asawa at napatira sa malayong lugar. Ang iba naman ay nangamatay na. Naging payak ang pamumuhay namin ni Lola. Pagtatanim ng iba't ibang gulay ang naging kabuhayan namin. Alam ko na sinubukan ni Lola Auring na talikuran ng gawain ng pangkukulam. Pero nahirapan siyang iwasan dahil paminsan-minsan ay may lumalapit pa rin sa kanya at nagmamakaawa pa nga. Tulad nung isang beses, patulog na lang kami. Biglang may kumatok na isang ali na nagluluksa. Nakabelo pa ng itim. Nakikiusap kay Lola na kulamin ng taong pumatay sa anak niyang lalaki. Ayaw ni Lola dahil gusto na lang niya noon ng tahimik na buhay. Pero biglang lumuhod yung ali sa harapan niya dahil gusto talagang mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng anak niya na hindi makuha sa mga kinauukulan. Naawa naman si Lola kaya pinagbigyan niya yung ali. Matapos niyang gawin yun ay pinaaalis na lang niya. Pero hindi umalis yung ali hanggat hindi tinatanggap ni Lola yung perang kabayaran ng kanyang serbisyo. Napilitan si Lola na tanggapin yun. Binigay niya sa akin at sinabing gamitin ko sa mga pangangailangan ko sa eskwela. First year high school pa lang ako noon. Nung magbinata na ako at tumuntong sa edad na 21, doon na nagsimulang gumulo ang buhay namin. May dumating kasi sa baryo na kiniklaim ang sarili bilang pinakamahusay daw na albularyo mula sa isang isla sa Palawan at nabibilang sa malaking angkan ng mga albularyo. Kaya raw niyang talunin ang kahit na sinong mababagsik na mangkukulam. Kaya nang mabalitaan niya ang tungkol kay Lola Auring ay naging interesado siya. Naglalakad ako noon sa kalye papuntang palengke nung makasalubong ko yung albularyong may pangalang Kadensyo. Hindi ko pa alam noon na isa siyang albularyo. Madalas ay nakayuko lang ako sa paglalakad kaya hindi ko siya napansin. Siya mismo ang pumansin sa akin at tinanong kung kilala ko raw ba si Manang Auring. Bago ko sinagot ang tanong niya,
Tinanong ko muna kung bakit niya tinatanong. Ang sabi niya ay narinig daw kasi niya na isang mahusay na mangkukulam si Manang Auring. Gusto sana niyang kumonsulta. Tumango ako. Sabi ko lola ko yung taong hinahanap niya. Dahil hindi ko alam kung sino talaga siya, kaya nagdalawang isip akong sabihin sa kanya kung saan kami nakatira. Pero kahit hindi ko sinabi, ay natuntun pa rin niya ang bahay namin. Siguro nalaman din mula sa ibang tao. Natuntun man ng albularyo ang bahay namin, ay hindi naman siya hinarap ng maayos ni Lola Auring at binalaan na huwag nang babalik. Naramdaman na kasi agad ni Lola kung anong pagkatao meron ng kaharap niya. Naamoy din niya agad ang pagiging albularyo ng matanda. Isa yun sa katangian ni Lola, ang husay sa pagkilatis ng tao. Umalis naman si Cadensyo, pero nag-iwan din ito ng babala na mula raw sa araw na yun ay kailangan ng mag-ingat ni Lola dahil babantayan daw niya ang mga kilos at gawain ni Lola. Hindi naman nabahala ang lola ko. Nung wala na yung albularyo, tinanong ko siya kung anong gagawin niya sa pagbabanta ng albularyo. Sabi ni Lola Auring, sa tanda niyang yun, alam na niya ang pakay sa kanya ng albularyo. Gustong magbida-bidahan, magpakitang gilas. Hindi raw siya natatakot. Maraming albularyo na siyang kinalaban noon at wala isa man sa mga yun ang nakatalo sa kanya. Kaya kung pakikialaman siya ng bagong saltang albularyo, ay hindi siya mangingiming tapatan ang anumang husay na pinagmamalaki sa kanya. Kampante ako sa kakayahan ng lola ko. Maraming beses ko na kasing nasaksihan kung gaano siya kahusay na mangkukulam. Pero hindi siya mabagsik gaya ng iba. Meron din siyang puso na pinaiiral. Bagamat may angking galing ay hindi siya pumapatay ng kinukulam niya. Pinahihirapan lang niya. Depende sa level na gusto nang lumalapit sa kanya para sa ganoong serbisyo. Mula nga noon ay lagi na naming nakikita yung albularyo na umaali-aligid sa bahay namin. Hindi lang pinapansin ni Lola. Kapag nasa daan ako ay nahuhuli ko rin ang pagsunod sa akin ni Cadensyo. Para bang pinag-aaralan niya ang kilos naming maglola. Hindi ko maiwasan na mag-alala, kaya kinausap ko si Lola Auring. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako nagiging komportable sa ginagawang pagmamanman sa amin ng albularyo. Ang sabi naman ni Lola ay wag ko na lang daw pansinin at lalong wag na wag akong magpapakita ng takot sa matandang yun. Kumilos lang daw ako ng normal na parang wala siya sa paligid. Ayaw ni Lola na gumawa ng aksyon hanggat wala pang ginagawang hindi maganda ang albularyo sa amin, maliban sa paniniktik. Pero pinaghahandaan na niya, kaya ihanda ko na lang din ang sarili ko. Ako ang nakapansin nang simulang manamlay ang lola ko. Tinanong ko siya kung may dinaramdam ba siya, pero sabi niya ay ayos lang siya. Wala namang sumasakit sa kanya. Isang beses ay muntik nang matumba si Lola na parang na out of balance habang naguhugas siya ng mga plato. Buti na lang at naalalayan ko agad. Sabi niya nanlambot lang daw ang mga tuhod niya. Nagduda na ako nun at tingin ko siya rin naman. Nung una ang sabi ni Lola, tumatanda na raw talaga siya, kaya siguro unti-unti nang nanghihina ang mga buto niya at kalamnan. Pero makalipas ang ilang araw ay umamin siya na hindi maganda ang pakiramdam niya. May masama siyang kutob. Kinumbinsi ko pa siya na magpagamot sa doktor para malaman kung totoo na may dumapong sakit sa kanya. Pero tumanggi siya. Hindi raw doktor ang kailangan niya, kundi ang sarili niyang kaalaman sa panggagamot. Sa tingin niya ay may kumukuha ng lakas niya ng paunti-unti, kaya hindi niya agad napapansin. Ngayon na umiepekto na sa kanya ay tsaka lang niya yun napagtanto. Nabahala ako sa sinabi ni Lola. Nung gabi ring yun, nagsagawa siya ng pag-oorasyon para sa sarili niya. Gusto niyang malaman kung tama ba ang hinala niya. Binilinan niya ako na huwag siyang iistorbohin sa silid mula alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw.
Sinunod ko naman siya pero hindi ako makatulog. Naririnig ko yung ginagawang pagre-ritual ni Lola at hindi ko maiwasan na mag-alala para sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko na oras na may mangyaring masama kay Lola dahil kay Cadensyo ay sisiguraduhin ko na pagbabayaran niya yon ng higit sa ginawa niya. Nagkamali kami sa hindi pagpansin sa ginagawang pag-oobserba sa amin ng mayabang na albularyo dahil palihim na pala niyang inuorasyonan si Lola. Hindi ko alam kung paano, basta parang hinihigop na pala niya unti-unti ang kalakasan ng lola ko. Ang lola ko mismo ang nagsabi matapos ang ginawa niyang pagre-ritual. Pag-amin ni Lola, habang ginagawa niya yung pag-oorasyon sa sarili, ay parang may mga nakikitang tali na sinusubukan siyang pigilan sa ginagawa niya. Mabuti na lang at nakakayanan pa rin niya. Pareho kami ng hinala na ang albularyong si Cadensyo ang gumagawa noon sa kanya. Tinanong ko siya kung anong plano niya. Kukumprontahin ba niya yung albularyo? Hindi sumagot si Lola Auring. Saglit siyang nawalan ng kibo. Nakayuko na parang may malalim na iniisip. Maya-maya ay tumayo siya. Kinuha yung mga gamit niya sa pangungulam at iniabot sa akin. Nakalagay ang mga yon sa isang hindi kalakihang baul. Itabi ko raw yon. Sabi ni Lola, alam ko naman gamitin ang mga yon dahil naturuan na niya ako mula pa man nung maliit ako. Nararamdaman daw niya na kakailanganin ko yon sa mga susunod na araw. Bilin ni Lola, kapag siya ay nalagay sa panganib, wala siyang ibang maaasahan kundi ako. At kung sa tingin ko raw ay hindi ko kakayanin na mag-isa, hingin ko raw ang tulong ng dati niyang kaibigan na si Kang Neria. Sinulat ni Lola sa kapirasong papel ang address ni Kang Neria. Si Kang Neria raw ay isang mabagsik na mangkukulam. May kagaspangan ng ugali. Asahan ko na raw yon, kaya nagsusulo sa buhay. Pero may kabutihan pa rin naman daw sa puso noon kahit papano. Kung malalaman daw niya na apo ako ni Lola Auring, ay siguradong tutulungan daw ako dahil may utang na loob siya kay Lola. Dati raw kasi ay tinulungan ni Lola si Kang Neria na labanan ang isang santigwar. May malubhang karamdaman noon si Kang Neria nung pagtangkaan siyang patayin ng kalabang santigwar. Kung kailan mahina ang kapangyarihan niya ay tsaka siya inatake, kaya humingi siya ng tulong kay Lola Auring. At nagawa naman ni Lola na talunin yung santigwar. Naguguluhan ako kay Lola nung sinasabi niya sa akin ng mga yon, kasi hindi ko alam kung anong iniisip niya na mangyayari sa kanya. Bakit gano'n ang mga bilin niya sa akin na parang may mangyayaring hindi maganda sa kanya? Kaya pilit ko siyang tinanong tungkol doon, pero hindi pa rin sinabi ni Lola ng buo. Basta ang sabi lang niya, may nararamdaman siya na hindi lang sa katawan niya kundi maging sa utak. Parang inaatake siya sa utak at hindi niya agad yun nalaman, kaya hindi niya alam kung makakaya pa niyang paglabanan. Yun lang ang sinabi ni Lola. Wala na siyang binanggit na iba pang detalye. Bilin din niya sa akin na kahit anong mangyari sa kanya ay wag na wag kong susugurin ang albularyo. Iwasan ko raw hanggat makakaya ko. Kilala ko si Lola. Alam ko na kapag nagsalita siya ng ganoon, meron siyang basihan. Yun nga lang, kahit anong tanong ko ay hindi na niya maipaliwanag sa akin ng maayos. Parang nag-iiba na ang aura niya noon. Nung sumunod na araw ay hindi na siya makagawa ng gawaing bahay. May alam ako kung paano mapapabuti ang kalagayan niya. Tinuro na niya dati yon sa akin. Ang bilin niyang gawin ko sa oras na kailangan. Nakaupo lang si Lola sa papag niyang nasasapinan ng banig. Sabi niya naunahan lang siya ng albularyo, pero sa oras na makabawi siya ay ipatitikim niya ang pinakamahirap na ganti. Ginawa ko yung parte ko. Niritwalan ko si Lola dahil hindi na niya yun kayang gawin para sa sarili niya. Pero sa halip na bumuti, parang lalo ko pang napasama ang kalagayan niya. Hindi na lang nakaupo si Lola. Nakahiga na siya. Sabi niya ituloy ko lang daw. Gawin ko pa rin gabi-gabi tuwing 6:00. Malaki raw ang tiwala niya sa akin.
makakaya ko ring gawin at malalampasan din daw niya yon. Awang-awa ako kay Lola noon kasi nasasaksihan kong unti-unti siyang ginugupo ng kung anong pagpapabagsak na ginagawa sa kanya ng albularyo. Gustong-gusto ko nang sugurin yung albularyo kahit hindi ko alam kung saan siya eksaktong nakatira sa baryo. Pero lagi akong pinipigilan ni Lola at sinasabihan na ituloy ko lang ang pagre-ritual sa kanya. Dapat daw ay huwag akong magpapaabala sa kahit na anong alalahanin. Mag-focus lang daw ako at maging matatag. Isang gabi bago mag-alas 6 ay nilabas ko na yung mga gamit ni Lola. Inihanda ko na para sa pagsasagawa ko ulit ng ritual bilang proteksyon laban sa sumasalbahe sa kanya. Pagpatak ng alas 6 ay agad ko nang sinimulan. Habang nakahiga si Lola Auring sa papag niya at nakapikit, ay nakaupo ako ng paluhod at nakapikit din habang binibigkas sa harap ng isang kandilang itim at isang kandilang puti ang mga katagang dapat kong bigkasin. Sinunod ko yung proseso ng ritual mula sa itim na aklat ni Lola. Maya-maya ay narinig kong umuungol siya. Mahinang-mahina lang yung pag-ungol na yon, kaya hindi ko pinansin. Pero nung lumakas na tila ba nahihirapan na siya, ay dumilat ako. Pinagpawisan ako. Hindi ko malaman ang gagawin, kung itutuloy ko ba ang ginagawa kong ritual o hihinto para alalayan si Lola. Pero naalala ko ang sinabi niya na kahit anong mangyari ay huwag akong magpapaabala. Mag-focus lang ako, kaya yun ang ginawa ko. Hindi ko na lang siya tinitignan at pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko dahil alam kong yun ang makakatulong sa kanya. Pero nagulat ako nung bigla siyang umangat ng konti mula sa papag. As in, nakaangat talaga yung katawan niya. Pinilit ko pa rin na huwag ibaling ang atensyon ko sa distraction na ginagawa ng kalaban. Pero biglang bumagsak si Lola sa papag. Hindi ko na natiis dahil alam kong nasaktan siya. Hindi naman kama yun na malambot ang kababagsakan niya. Papag na sinapinan lang ng banig. Matigas yun. Nilapitan ko agad si Lola at tinanong kung masakit ba ang likod niya, kung ano ang pakiramdam niya. At sa taranta ko ay gusto ko pa nga siyang dalhin sa ospital. Pero bulong niya sa akin, hindi raw ba't binilin na niya sa akin na huwag akong magpapaistorbo kahit na anong mangyari. Napayuko na lang ako. Hindi ko naman kasi talaga maiwasan na mag-alala sa kanya sa nangyayari. Inulit ko na lang ang pagre-ritual mula sa umpisa. Pero mukhang wala na yung talab kay Lola. Dahil kinabukasan paggising ko, nadatnan ko na lang siya sa higaan niya na nakatulala. Kahit kausapin ko siya ay hindi na niya ako sinasagot. Nakatitig lang siya sa bubungan namin na parang hindi niya na ako naririnig. Tumayo ako para ipagtimpla siya ng kape. Paborito niya yan. Baka sakaling kung malanghap niya ang amoy o makainom siya ay magawa niyang makapagsalita. Nang bigla kong marinig ang tawa niya, kaya napalingon ako. Nakatingin pala siya sa bubungan habang tumatawa ng papalakas hanggang sa ang paghalakhak niya ay mauwi sa pag-iyak. Malakas na pag-iyak na pahina naman ng pahina. Kinilabutan ako kasi parang nababaliw na ang lola ko. Yun yata talaga ang gustong gawin sa kanya ng albularyo, ang mawala siya sa katinuan. Siguro para hindi na niya magamit ang kapangyarihan sa pangungulam. Naisip ko rin na baka umpisa pa lang yun. Baka ang kalagayang yun na rin ang humilas sa kanya sa hukay. Nung mga sandaling yon na hindi ko na makausap si Lola dahil wala na siya sa sariling bait, ay sobrang pag-aalala ko. Paruot parito ako sa paglalakad. Nag-iisip ng dapat gawin. Mukhang hindi na makakaya ng ginagawa kong pagre-ritual ang nangyayari kay Lola. Ang una kong naisip ay sugurin talaga yung albularyo dahil puno na ng galit ang dibdib ko. Pero napipigilan ko naman ang sarili ko dahil sa mga bilin ni Lola na dapat kong gawin. Inuna ko munang asikasuhin si Lola dahil wala na siyang kakayahan. Ako yung nagpapakain, nagsusuklay at nagpapaligo sa kanya.
Inaalagaan ko siya noon ng buong awa at pagmamahal bilang isang apo. Tapos tinuloy ko pa rin yung ginagawa kong pagre-ritual. Kahit alam kong gahibla na lang ng sinulid ang pag-asa ko. Kaso nga lang lumilipas ang mga araw na walang nagbabago kay Lola. Habang pinagmamasdan ko siyang nakaupo sa tumba-tumba niya ay hindi ko namalayan na napapaiyak na pala ako. Nung gabing yon ay sinubukan ko uli na magritual. Sabi ko sa sarili ko, yun na ang huli. Kapag hindi pa rin umepekto kay Lola kahit na konti lang ay hindi ko na uulitin. Baka kailangan ko na ang tulong ni Kang Neria. Nag-focus naman akong mabuti. Sinamahan ko pa ng dasal pero wala talaga. Sa galit ko ay nagwala ako. Pinagbabalibag ko yung mga gamit ni Lola at sinabihan kong walang kwenta ang mga yon. Nagdilim na rin ang isip ko kaya nung gabing yon ay lumabas ako. Hinanap ko yung tinitirahan ni Cadencio sa baryo. Hindi naman ako nahirapang hanapin. Natagpuan ko rin kaagad. Akala ko nga ay nagsusulo lang siya sa bahay. Pero nagulat ako nung isang babaeng tingin ko ay matanda lang sa akin ng konti ang humarap sa akin. Pamangkin pala niya. Bakit ko raw hinahanap ang tiyo niya? Hindi pa ako nakakasagot ay lumabas na ng bahay si Cadencio. Hindi naman siya nagulat nang makita ako. Para bang inaasahan na niya na darating ako. Sinabihan niya yung babae na pumasok na sa loob. Tinawag niya yung Madel. At tubili pero sinunod din siya ng pamangkin niya. Sinabi ko kaagad kay Cadencio na alam kong siya lang ang may gawa sa nangyayari kay Lola Auring. Pero tinanggi niya at inaasahan ko na yon. Sabi pa niya, bakit daw siya ang pinagbibintangan ko? Ang isang batikang mangkukulam gaya ng lola ko ay otomatikong maraming kaaway. Kaya wag na raw akong magtaka kung isang araw ay bumalik lahat sa lola ko ang mga ginawa niya sa mga nabiktima niya. Ang tawag doon ay karma. Hindi ako nakapagpigil at nasuntok ko talaga si Cadencio. Sinabi ko sa kanya na kahit mangkukulam ang lola ko ay mabuti siyang tao. Sagot naman niya, walang mabuting tao ang gumagawa ng pangungulam sa kapwa dahil hindi raw yun mabuting gawain. Isa yung masamang gawain na mula sa turo ng dyablo. Kaya paano ko raw nasabi na mabuting tao ang lola ko? Gusto ko siyang suntukin ulit pero biglang nagsalita yung pamangkin niya at sinabihan akong umuwi na. Pigil na pigil ang galit ko. Umalis na lang nga ako dahil baka kung ano pang magawa ko. Bit-bit ko pa rin ang galit ko hanggang sa makauwi ako ng bahay. Sa labas pa lang ay dinig ko na ang pagtawa na naman ni Lola Auring na palaging sinusundan ng pag-iyak. Pagpasok ko sa bahay ay nakaupo lang siya sa papag niya habang patuloy sa paghalakhak. Tinabihan ko siya sa pagkakaupo at niyakap. Walang epekto yon sa kanya dahil wala nga siya sa sarili. Kaya lalong nadudurog ang puso ko nun. Para sa nag-iisang tao na kumalinga sa akin mula pa man nung sanggol ako hanggang sa paglaki. Hindi ko siya gustong makita sa ganoong kalagayan. Hinanap ko yung kapirasong papel na pinagsulatan niya ng address ni Kang Neria. Yung kaibigan niyang yun na lang ang pag-asa ko. Sana lang ay buhay pa siya at matutulungan din niya si Lola. Natigilan ako nung maisip kong may kalayuan pala yung address na yon. Bigla kong naisip na kanino ko ibibilin si Lola? Wala naman kaming kakilala o kapitbahay man lang na pwede kong pagkatiwalaan sa kalagayan ng lola ko. Naalala ko yung alkansya ni Lola. Hinanap ko yun sa aparador niya. Naisip ko na baka sapat na ang pera na yun para maipambayad sa mag-aalaga kay Lola habang wala ako. Nung makita ko yung alkansya ay halos mapuno na pala yun. Plastic na bote yun na may katamtamang laki. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Lola. Tingin ko nga sobra-sobra pa yun sa pambayad dahil baka isang buong maghapon o 2 araw lang naman akong mawawala. Kaya hinati ko yung pera at ang iba ay babaunin ko na lang sa biyahe. Kinuusap ko si Lola kahit hindi niya ako naririnig at naiintindihan sa mga sandaling yun. Sinabi ko sa kanya
na gagawin ko na ang plano namin dahil nabigo ako sa unang plano. Pero wag ka ako siyang mag-alala dahil sisiguraduhin ko na itong plano na ito ay hindi na kami mabibigo. Gagaling siya at makakabalik kami sa dating tahimik naming buhay at sisiguraduhin ko rin na babalikan ko ang sino mang may gawa sa kanya ng pagpapahirap na yon. Ibabalik ko sa kanya ang ginawa niya kay Lola. Isang ali na tagalabas ng baryo ang kinuha ko para mag-alaga kay Lola. Mukhang maayos naman ang ali at naawa siya sa lola ko nung makita niya ang kalagayan. Siyempre hindi ko sinabi ang totoo tungkol kay Lola Auring. Ang sinabi ko lang ay may sakit siya pero nag-uulyanin na. Kaya bantayan ka ako niya ng mabuti. Nakiusap yung ali na baka raw pwedeng makuha na niya yung ibabayad ko para maibigay niya sa anak niya. Pambaon sa eskwela. Binigay ko naman at sabi ko siya na muna ang bahala kay Lola. Baka bukas pa ako makakauwi. Sabi niya wag daw akong mag-alala at hindi niya pababayaan ang lola ko. Kampante akong umalis ng bahay para puntahan si Kang Neria. Dala ko yung sinulat na address ni Lola. Pagdating sa lugar na yon ay medyo nalito ako dahil yung mga napapagtanungan ko ay hindi nila masabi sa akin ang eksaktong lokasyon ng lugar na hinahanap ko. Sabi nila marami na raw kasing nagbago sa lugar na yon. May mga nagiba na gusali, mga bahay at meron ding mga bagong tinayo. Kahit ganoon ay hindi pa rin ako sumuko. Naiisip ko yung kalagayan ni Lola kaya hindi ako tumigil hanggat hindi ko nahahanap ang bahay ni Kang Neria. Paminsan-minsan ay tumitigil ako sa paglalakad para magpahinga. Bumibili ng maiinom at tinapay tapos maglalakad uli. Hanggang sa abutan ako ng dilim. Tapos sinabayan pa ng hindi ko inaasahang pagbuhos ng ulan. Doon ako sumilong sa waiting shed at doon na rin nahiga para palipasin ang gabi. Buti na lang at walang masamang tao o masasamang nilalang na nakatsyempo sa akin sa waiting shed. Napabalikwas ako ng bangon nung marinig ko ang sunod-sunod na tilaok ng manok. Sa pagpapatuloy ko sa paghahanap sa bahay ni Kang Neria ay may nakasalubong ako na nabanggit ang pangalan niya. Ang sabi, "Pag uwi mo, magpahilot ka agad kay Kang Neria para mawala ang pilay mo." Nung marinig ko yun ay hinabol ko yung dalawang babae na nag-uusap at tinanong ko kung saan nakatira si Kang Neria. Tinuro naman nila sa akin. Tuwang-tuwa ako. Malapit lang pala kasi sa waiting shed na tinulugan ko yung bahay niya. Mga isang kanto na lang ang pagitan. Sa wakas ay natuntun ko rin. Pagbukas ng pinto ay bumungad ang matandang babae na puti na lahat ang buhok. Tulad ng sinabi ni Lola ay may kagaspangan ng ugali ni Kang Neria. Sinabi agad niya sa akin na hindi siya manghihilot ng ganoon kaaga. Umalis na raw ako. Tapos pinagbagsakan niya pa ako ng pinto. Pero kumatok uli ako. Matagal bago niya uli binuksan. At sabi pa bakit daw ba ang kulit ko? Binilisan ko yung pagsagot dahil baka pagsaraduhan na naman uli ako ng pinto. Sabi ko, apo ako ni Manang Auring. Natigilan siya nang banggitin ko ang pangalan ni Lola. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa bago niya ako pinapasok sa bahay niya. Ano raw ang sadya ko? Bakit ako pinapunta ni Manang Auring sa kanya? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ko na ang lahat ng nangyari kay Lola mula nang dumating sa baryo ang albularyong si Cadencio. Sinindihan ni Kang Neria ang tabako niya. Opo, naninigarilyo siya ng tabako. Napapailing siya sa narinig niyang kwento ko. Aniya, naaawa siya sa sinapit ni Lola pero hindi raw siya nagugulat dahil ang mga katulad nila ay hindi naman talaga imposibleng makaranas ng mga ganoong kalupitan ng tadhana. Pero wag daw akong mag-alala. Pupuntahan niya ang lola ko para makita niya kung ano talaga ang sitwasyon. Pero susunod na lang daw siya sa akin. Dadaan lang daw muna siya sa bundok na pagriritwalan niya at kakalapin niya muna ang mga kakailanganin niya para gamutin si Lola Auring.
Kahit papano ay nagkaroon ako ng pag-asa. Kaya nagmadali na akong umuwi matapos kong iwan kay Kang Neria ang address ng bahay namin. Nagulat ako pagdating ko sa bahay. Nakabukas ang pinto namin at wala roon ang lola ko. Wala rin yung ali na binayaran ko para magbantay sa kanya. Kinabahan ako. Dali-dali akong lumabas ulit para hanapin ang lola ko. Sa totoo lang ay mailap sa amin ang mga tao sa baryo dahil alam nila kung ano si lola at saang lahi kami nagmula. Dating kinatatakutan sa baryo, pero lakas loob akong nagtanong-tanong sa kanila kung nakita ba nila ang lola ko. Natataranta na ako nun kasi lahat sila ay iisa lang ang sagot sa akin. Hindi nila nakita si lola. Nag-ikot-ikot pa ako sa baryo. Lakad takbo. Bawat sulok ng baryo, pati kakahuyan, sinuyod ko. Medyo nawawalan na ako ng pag-asa nun nang makasalubong ko si Madel, yung pamangkin ni Cadensyo. Kasama niya si Lola Auring. Ihahatid daw sana niya sa bahay namin. Pinagtatanong-tanong lang niya kung saan. Niyakap ko agad si Lola. Tapos tinanong ko si Madel kung bakit niya kasama ang lola ko, kung saan niya nakita, kasi kanina ko pa nga hinahanap. Aniya bumibili raw siya sa tindahan nung makita niya ang lola ko na naglalakad na parang wala sa sarili. Nilalaro pa niya yung gulugulong hibla ng buhok. Nalaman daw niyang lola ko yon nung sabihin ng tindera na kawawa naman si Manang Auring. Nawala na yata sa katinuan. Baka raw gawa ng kaaway. Tinanong din ng tindera kung nasaan daw kaya ako. Bakit pagala-gala lang si Manang Auring? Nagalit ako sa ali na binayaran ko para magbantay kay lola. Niloko lang pala ako. Kaya pala hiningi niya na sa akin yung bayad ay iiwan lang pala niya si lola. Gusto ko sanang puntahan yung ali kung saan ko siya nakuha sa labas ng baryo. Pero mas inuna ko na lang muna yung lola ko. Nagpasalamat ako kay Madel at sabi ko ako nang bahala kay lola. Pero nagpumilit siya na sumama sa bahay namin at sabi niya ay tutulungan daw niya ako. Hindi ko alam kung para saan yung tulong na alok niya. Hinayaan ko na lang siya na makarating sa bahay namin. May pakiramdam naman ako na mabuti siyang tao. At isa pa, naisip ko na makakakuha ako sa kanya ng impormasyon tungkol sa tiyuhin niyang albularyo kung mapapalapit kami sa isa't isa. Siya yung naglinis sa lola ko at nagpalit din ng damit dahil sa tingin daw niya ay kahapon pa pagala-gala sa labas ng lola ko base sa dumi ng suot niyang damit. Gusto ko sanang puntahan yung ali pero pinigilan niya ako. Sabi niya nangyari na yon. Ang lola ko na lang daw ang asikasuhin ko at hayaan ko na lang na makarma yung ali sa ginawa sa lola ko. Tulad daw ng nanalbahe kay lola. Naniniwala siyang anuman ang gawin mo sa kapwa mo ay higit pa roon ang babalik sa'yo, kabutihan man o kasamaan. Dahil sa mga sinabi niya ay hinayaan ko na lang yung ali na yon. Hindi pa agad umuwi si Madel. Nung makatulog na ang lola ko ay tinabihan niya ako ng upo sa hagdan namin sa labas ng bahay. Tinanong niya ako kung naniniwala raw ba ako na ang tiyo Densyo niya ang may gawa ng nangyari sa lola ko. Walang kagatol-gatol na sinagot ko yon ng oo. Paano ko ako iisipin na walang kinalaman ng tiyuhin niyang albularyo? Mula nang dumating yon sa baryo ay umaali-aligid na sa aming maglola. At hindi nga nagtagal ay nangyari na yon sa lola ko. Wala naman kakong kasalanan sa kanya yung lola ko para ganunin niya. Sabi ni Madel, ganun daw yata talaga. Sinilang na magkalaban ang mga albularyo at mangkukulam. Kaya baka kahit hindi nila kilala ang isa't isa ay tinuturing nilang kaaway. Unahan na lang. Parang ganoon. Binalik ko sa kanya ang tanong niya kung naniniwala ba siya na walang kinalaman ng tiyuhin niya sa nangyayari sa lola ko. Sabi niya sa pagkakakilala niya sa tiyo Densyo niya ay may kayabangan talaga. Pero hindi naman kasing sama ng iniisip ko. Maaaring minaman-manan kami. Pero siguro dahil naging interesado lang sa pagiging mangkukulam ng lola ko. Dahil nalaman ng tiyuhin niya na kilalang mangkukulam ang angkan na pinanggalingan namin. Tapos wala namang albularyong nakatira sa baryo.
Parang naisip lang daw siguro ng tiyuhin niya na posibleng silang dalawa ang maging magkatunggali sa lugar namin. Ano pa nga ba ang aasahan ko kundi ang pagtatanggol ni Madel sa tiyuhin niya. Kaya sinabihan ko na siyang umuwi na dahil baka hinahanap na siya ng tiyuhin niya. Habang wala pa si Kang Neria ay ilang beses pang bumalik si Madel sa amin para kamustahin ang lagay ng lola ko. Medyo napapanatag na ako sa kanya nun at nawawala na sa isip ko na pamangkin siya ng albularyong kalaban ng lola ko. Mga 1 linggo ang lumipas bago dumating si Kang Neria sa bahay. Nilapitan niya agad si Lola Auring at kinamusta. Kinausap niya ng kinausap kahit alam niyang hindi siya naiintindihan. Hinihilot-hilot din niya ang mga palad ni Lola habang patuloy niyang kinakausap. Pinapaalala niya yung mga nangyari sa kanila noong araw pa, kung paano sila nagkakilala at yung mga pinagdaanan nila. Tapos binulungan niya si Lola na dinig ko kahit konti. Aniya, wag daw mag-alala si Lola dahil ngayon nandoon na siya at tsak na gagaling na si Lola. Parurusahan niya ang may sala. Sinabi ni Kang Neria sa akin na kailangan niyang manatili sa bahay namin habang ginagamot niya si Lola. Wala namang problema sa akin yun dahil kasya naman kami sa bahay kahit sa amin pa siya tumira. Unang gabi pa lang ay sinimulan na ni Kang Neria ang panggagamot kay Lola. Sa sahig niya pinahiga si Lola at pinalibutan niya ng kandilang puti. Yung mga kandila raw na yon ang magsisilbing proteksyon ni Lola. Harang sa masasamang elementong magtatangkang gumambala sa pagriritual. Nilagyan niya ng abo ang mga kamay niya. Tapos ay hinaplos-haplos sa iba't ibang parte ng katawan ng lola ko. May kinuha rin siyang langis. Ikinulapol naman niya ang langis sa telang korting tao. Tapos nilagay niya yon sa ulunan ni Lola. Tsaka siya pumikit at bumigkas ng mga orasyon na inumpisahan na raw niya sa bundok. Matapos ang pagbigkas ng orasyon ay tsaka siya nagsagawa ng pagriritual. Hawak ang telang korting tao na balot ng langis. Inikot-ikot yun sa paligid ni Lola. Si Lola Auring naman ay nanatiling nakamulat at nakatingala lang sa bubong. Hindi kumukurap at parang walang pakialam sa ginagawa ni Kang Neria. Ako naman halos hindi humihinga. Malaki ang pag-asa ko na mapapagaling ni Kang Neria ang lola ko. Nakatulog na ako ay hindi pa rin tapos si Kang Neria sa ginagawa niyang pagriritual. Ginising na lang niya ako nung ipapalipat na si Lola sa higaang papag. Nung maiayos ko na ng higa si Lola ay nagpatimpla sa akin ng kape si Kang Neria. Tapos ay nagsindi na naman ng tabako at saka pumwesto sa bintana. Nakatanaw siya sa malayo kaya tinanong ko kung anong iniisip niya. Tanong din ang sinagot niya sa akin. Kung ano nga raw ba ulit ang pangalan ng albularyong sinasabi kong nanalbahe kay Lola. Sabi ko, Kadensyo. Napatangu-tangu siya. Hindi raw niya kilala ang albularyong yon, pero mukhang napakalakas nga niya. Nag-alala ko na baka hindi magawang talunin ni Kang Neria si Kadensyo, pero sabi naman niya ay kakayanin niya. Alang-alang kay Lola Auring. Inutusan niya ako na bumili ng 7 buhay na manok. Kakailanganin daw niya ang dugo ng 7 manok para sa susunod niyang pagriritual. Akala ko naman ay gagamitin lang niya ang dugo ng manok bilang bahagi ng ritual. Pero nung mismong oras na yon, nagulat ako nung bigla niyang inumin. Napangiwi na lang ako dahil hindi ko ma-imagine ang lasa ng sariwang dugo ng manok. Pero si Kang Neria parang uminom lang ng juice. Tapos yung natira sa bibig niya na minumumug-mumug niya pa ay sinalin niya sa bibig ng lola ko. Pinisil pa niya yung ilong ng lola ko para masigurong papasok sa katawan ni Lola ang sariwang dugo ng manok. Hindi ko na makayang tignan kaya tumalikod na lang ako. Ilang saglit pa at tumayo na si Kang Neria. Pinabuhat uli sa akin si Lola pabalik sa papag. Wala na raw akong dapat ipag-alala dahil bukas pagbukang liwayway ay magiging maayos na uli si Lola Auring. Hindi pa man ay sobra-sobra na ang ginawa kong pagpapasalamat kay Kang Neria.
totoo nga ang sinabi ni Lola na isa siyang mahusay na mangkukulam. Dahil anong oras na kaming nakatulog, kaya tanghali na ako nagising. Nagulat ako paggising ko ay naabutan kong nagkukwentuhan sina Lola Auring at Kang Neria doon sa hapagkainan namin habang pareho silang nag-aalmusal. Hindi ako agad makaimik. Tumingin sa akin si Lola at ngumiti. Tapos ay tumayo siya at niyakap ako. Nagpasalamat siya sa akin dahil sinunod ko raw ang mga bilin niya. Hindi ko raw siya pinabayaan. Ako naman hindi talaga ako makapaniwala na magaling na ang lola ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinayaw-sayaw sa hangin. Naiiling naman na napangiti si Kang Neria habang pinapanood kaming maglola. Nakialmusal na rin ako. Sinangag, tuyo at nilagang okra ang kinakain nila. Naitanong ko kay Kang Neria kung nalaman ba niya kung sino ang gumawa nun kay Lola. Tumingin siya kay Lola bago niya sinagot ang tanong ko. Sabi niya, walang duda, ang albularyo nga ang may gawa. Pero may isang hindi pa malinaw sa kanya. May tao sa likod ng albularyo na hindi niya mapalabas ang muka. Ibig sabihin, hindi raw yun ginawa ng albularyo dahil gusto lang niyang kalabanin ng lola ko, kundi ginawa niya yun dahil may tao na nag-utos o nakiusap sa kanyang gawin yun. Pero hindi na raw yun mahalaga dahil nakakasiguro siya na ang ritual na ginawa niya kay Lola para maalis ang sumpang kinabit sa kanya ay pangmalakasan. Kaya nakakatiyak siyang hindi na ulit maikakabit ang sumpang yon sa lola ko at maging sa akin dahil gumawa na raw siya ng pangontra para sa aming maglola. Hindi ko alam kung paano ko mapapasalamatan si Kang Neria sa napakalaking tulong niya sa amin, lalong-lalo na kay Lola. Kaya ang sabi ko sa kanya, kahit sa amin na siya tumira at kahit anong hilingin niya ay ibibigay namin. Wag lang yaman dahil wala rin kami nun. Sabi naman ni Kang Neria, sa tanda niyang yun ay hindi na niya kailangan ng anumang bagay at hindi rin daw siya maaaring tumira sa amin dahil meron siyang sariling bahay kung saan siya higit na komportable. Ngayon kung kakailanganin ko raw uli ng tulong niya ay hindi ko na kailangan magpalipas ng gabi sa waiting shed. Maaari raw na dumiretso na ako sa bahay niya dahil alam ko na. Natawa na lang ako sa sinabi niya dahil naikwento ko nga na nandoon lang ako sa waiting shed buong gabi. Sa gitna ng masayang kwentuhan namin, palaisipan sa akin kung sino kaya yung taong tinutukoy ni Kang Neria na nasa likod ni Cadencio para gawin yon kay Lola. Muntik ko nang makalimutang itanong kung ano ang mangyayari sa albularyo. Sabi ni Kang Neria, hindi niya maibabalik ang sumpa kay Cadencio dahil sadyang malakas na albularyo ang matandang yon. Meron ding mga nakahandang pangontra pero maghahanap pa rin daw siya ng paraan para magiba ang mga pangontra na yon at maisagawa niya ang ganti para kay Lola Auring. Ang sabi ko naman, kahit hindi na siguro, sapat na sa amin na napagaling niya ang lola ko. Hindi na umimik si Kang Neria. Iniba na lang niya ang usapan at inalala uli ang mga pinagdaanan nila ni Lola. Yung mga pakikipaglaban sa mga kaaway nilang mga albularyo at pati mangkukulam na rin. May nakatunggali pa nga raw sila noon na mambabarang naman. Habang patuloy sila sa pagkukwentuhan ay napatingin ako sa bintana. Nakita ko si Madel na nakatayo sa bakuran na parang tumatanaw sa loob ng bahay namin. Hindi ko alam kung bakit hindi na lang siya dumiretso at kumatok o baka natanaw na niyang may ibang tao. Lumabas ako ng pintuan. Paglabas ko parang aalis na siya pero tinawag ko. Huminto naman siya at lumapit sa akin. Mukhang may bisita raw yata kami kaya hindi na siya tumuloy. Napansin din niya na parang natanaw niya sa mesa ang lola ko. Tinanong niya kung magaling na ba. Hindi naman ako naglihim sa kanya. Sinabi ko na napagaling ng kaibigan niya si Lola kaya hindi na ako mag-aalala. Inaya ko siyang pumasok muna sa loob para maipakilala ko siya kina Lola Auring at Kang Neria. Pero tumanggi siya
Nahihiya raw siya dahil pamangkin siya ng albularyong pinagdududahan kong nagbigay ng sumpa sa lola ko. Kaya nahihiya siyang humarap kay lola. Sabi ko naman bakit siya mahihiya. Natulungan naman niya si Lola Auring nung muntik mawala. Buti nga ako at nakita niya noon. At hindi pa nakalabas ng baryo si Lola. Hindi ko rin siya napilit. Babalik na lang daw siya sa ibang araw. Nung makaalis na si Kang Neria, ay tsaka ulit nagpunta sa amin si Madel. Kasalukuyang nagpapahinga si Lola Auring nung dumating siya. Kaya sabi niya ay wag ko na lang daw istorbohin. Marami siyang tanong kung paano gumaling si Lola. Inusisa rin niya kung sino si Kang Neria. Inisip ko na lang na wala lang siguro siyang maisip na topic. Kaya yun na lang ang napili niyang pag-usapan namin. Nag-usisa rin ako tungkol sa tiyuhin niya. Sabi niya okay naman daw si Tio Densyo niya. Tinanong ko kung alam na ba niya na magaling na si Lola. Sagot niya hindi naman daw nila napag-uusapan. Kasi minsan ay malihim din daw ang tiyuhin niya pagdating sa mga masiselang bagay. Ayaw din na laging tinatanong tungkol doon. Habang tumatagal, ay napapansin ko na nahuhulog na yung loob ko kay Madel. Hindi nga lang ako makapunta sa kanila dahil ayokong makita yung tiyuhin niya. Ramdam ko na gusto rin naman niya ako. Pero nagpapakiramdaman pa lang kaming dalawa. Nasa ganoon kaming sitwasyon nung mabalitaan ko na namatay pala si Kang Neria. Nabigla talaga ako sa balitang yon. May naghatid ng balita sa amin na kamag-anak nila. Ang sabi ay bigla na lang daw sumuka ng itim na dugo si Kang Neria. Tapos ay bigla na lang din bumulagta sa sahig. Hindi na nakaabot pa sa ospital. Dahil sa itim na dugong isinuka ni Kang Neria, ay sinabi sa akin ni Lola na hindi natural ang pagkamatay niya. May pumatay sa kanya. Pumunta kami ni Lola Auring sa burol ni Kang Neria. Habang nakatitig siya sa labi ng kaibigan niyang kapwa mangkukulam, ay hindi ko maipaliwanag kung gaano kalaki ang kalungkutang bumabalot kay Lola. May duda siya na may kinalaman sa panggagamot sa kanya ang nangyari kay Kang Neria at kailangan niya yung matiyak. Inakbayan ko si Lola. Kung buhay pa ako si Kang Neria, hindi niya gugustuhin na alamin pa ni Lola ang tungkol doon. Dahil hindi gugustuhin ng kaibigan niya na malagay uli siya sa kapahamakan. Baka mawalan ng saysay ang pagliligtas sa kanya ni Kang Neria kung muli siyang susugal sa panganib para maghiganti. Pero matigas ang boses ni Lola Auring nang sabihin niya sa akin na kilala niya si Kang Neria nang higit kanino man. Bagamat hindi raw nito gugustuhin na malagay uli siya sa panganib, pero hindi rin daw matatahimik ang kaluluwa nito doon sa kabilang buhay nang hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Kinabahan ako sa sinabi ni Lola. Kung ganoon ang naiisip niya, sigurado ako na hindi siya mananahimik lang. Tiyak na aalamin niya at hahantingin ang may gawa noon sa kaibigan niya. Lalo na akong kinabahan nung marinig kong isinumpa ni Lola Auring sa harap ng kabaong ni Kang Neria na pagbabayarin niya ang may sala. Matapos mailibing ni Kang Neria, naging matamlay uli si Lola. Hindi ko alam kung ano ang iniisip o binabalak niya, pero hinayaan ko na lang muna siya na magluksa. Minsan nakikita ko si Lola na nakatitig sa baul na lalagyan niya ng mga gamit niya sa pangungulam. Minsan naman nakikita ko siyang nakatingala sa langit. Kahit sa umaga, pero madalas sa gabi. Nakatitig lang siya sa buwan. Palagi ko siyang kinakausap dahil nag-aalala ko na talaban uli siya ng sumpa kung magiging mahina ang loob niya dahil sa pagkawala ni Kang Neria. Sinubukan ko pa rin kumbinsihin si Lola Auring. Sabi ko sa kanya, piliin na lang namin na bumalik sa dating buhay. Yung simple lang at tahimik, at hanggat maaari ay kalimutan na niya ang gawain na may kinalaman sa kulam. Nagalit sa akin si Lola dahil papano raw niya magagawa na basta na lang talikuran ngayon sa libingan ng kaibigan niya. Gayong malakas ang kutob niya na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Kang Neria. Binibigyan lang daw niya ng panahon ng sarili niya na magluksa at mapag-isipang mabuti
ang susunod niyang hakbang. Pero hindi siya mananahimik nang hindi nabibigyan ng hustisya ang kaibigan niya. Kahit puno ako ng pangamba ay hindi ko naman magawang sabihin kay Madel ang mga dinadala ko sa dibdib dahil ayoko rin namang maging daan yon para makarating sa tiyuhin niya ang binabalak na paghihiganti ni Lola. Isang beses nga na magkasabay kaming naglalakad ni Madel sa daan ay napansin niya yung pananahimik ko. Tinanong niya ako kung anong problema. Sabi ko wala. Masama lang yung pakiramdam ko. Pero inuman ko lang ako ng gamot mawawala rin yun. Hinawakan niya yung kamay ko at sinabi sa akin na kahit ano pa ang pinagdaraanan ko ay pwede ko raw sabihin sa kanya. Mapagkakatiwalaan ko raw siya. Kung dati raw ay hindi siya nakialam sa away ng tiyuhin niya at lola ko, ngayon pa raw ba na naging magkaibigan na kami? Hindi ko alam kung paano niya nakutuban na tungkol nga roon ang inaalala ko at hindi ko rin alam kung paano niya ako nakumbinsi na sabihin sa kanya ang mga pangamba ko. Nagawa kong ipagkatiwala sa kanya ang tungkol sa mga binabalak ni Lola Auring. Siguro ay dahil nung mga panahon na yon ay kasalukuyan akong nagmamahal sa kanya ng lihim. Tinapik niya ako sa balikat. Sabi niya wag daw akong mag-alala dahil ang lahat naman daw ng problema ay may solusyon, kaya matatapos din daw yon. Magiging maayos din ang lahat. Sunod na umaga, nagpaalam ako kay Lola na i-deliver ko yung mga bagong ani naming gulay sa palengke. Kaya maiiwan ko na muna siya. Baka hapon na ako makauwi. Sabi ko kay Lola, isara lang niya yung bintana at pinto namin. Pinagalitan niya ako dahil ginagawa ko raw siyang bata. Kaya naman daw niyang protektahan ang sarili niya dahil nasa tamang pag-iisip na siya. Hindi na raw uli siya mawawala at hindi na ulit uubra sa kanya ang kalaban. Pagpunta ko sa bayan, doon sa hinatiran ko sa palengke, nagulat ako dahil nakita ko uli yung ali na pinagbantay ko noon kay Lola Auring. Nagulat din siya nung makita ako. Para siyang nakakita ng multo. Tatakbuhan pa sana niya ako pero mabuti na lang at nahabol ko siya agad. Nahawakan ko siya sa braso. Takot na takot siya sa akin. Ako naman dahil magaling na si Lola, kaya medyo humupa na yung galit ko. Gusto ko na lang malaman kung bakit niya yun ginawa. Nagulat ako sa sinabi niya. Meron daw dumating doon at nag-utos sa kanya na gawin yon. Hindi raw niya kilala. Basta ang sabi lang sa kanya, kung hindi siya aalis ay papatayin siya. At wag na wag raw siyang babalik. Lalong wag magsusumbong. Dahil kapag ginawa niya ay hindi lang siya ang papatayin, kundi ang mga anak niya. Tinanong ko siya kung sinong babae ang sinasabi niya, kung anong itsura. Nung ilarawan niya sa akin, parang tumutugma sa itsura ni Madel. Natigilan ako. Tapos ay biglang nagpumiglas sa pagkakahawak ko sa braso niya yung ali at nagtatakbo palayo sa akin. Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo sa akin o nag-imbento lang para makatakas. Ang inisip ko lang nung mga sandaling yon ay kung bakit tumutugma kay Madel ang paglalarawan niya sa akin ng babaeng nag-utos sa kanya na iwan si Lola. Habang pauwi ako galing sa pagde-deliver ay hindi yun maalis sa isip ko kung ano ang posibleng kinalaman ni Madel sa lola ko. Inutusan ba siya ng tiyuhin niyang albularyo na gawin yon? Pati rin ba yung pakikipagkaibigan sa akin, inutos din sa kanya para makalapit pa rin siya sa amin? Naisip ko rin na baka may iba pang binabalak ang magtiyuhin na yon laban sa amin ng lola ko. Pero kung meron man, bakit ganun na lang ang galit nila sa amin? Hindi ko maisip kung saan ang gagaling ang galit nila, maliban sa pagiging mangkukulam ng lahi namin. Yan po yung mga naglalaro sa isip ko habang pauwi ako na hindi ko pa masagot ng mga oras na yon. Pagdating ko sa bahay ay isang hindi magandang senaryo ang nadatnan ko. Si Madel, may saksak siya sa bandang tiyan. Tumatakbo siya palabas ng bahay namin. Ang sabi niya, sinaksak daw siya ng lola ko dahil alam na pamangkin nga siya ng albularyo.
Akala raw ay may masama siyang tangka. Kasunod ni Madel ay lumalabas naman ang lola ko na hawak pa ang patalim. Sinigawan niya ako at sinabing huwag pakakawalan si Madel dahil pinagtangkaan daw ni Madel ang buhay niya. Naguluhan ako. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Si Madel na sapo ang tiyan niyang may saksak at inaagusan ng dugo, o si Lola Auring na may hawak na patalim. Dahil delikado ang lagay ni Madel, kaya nagpasya akong ako na mismo ang magdadala sa kanya sa ospital. Tumawag ako ng tricycle at sabi ko sa lola ko ay mamaya na kami mag-usap. Dadalhin ko lang muna sa ospital si Madel. Humahabol ang lola ko at sinisigaw pa rin niya na huwag akong maniniwala kay Madel. Hindi ko man nakausap si Madel pagdating sa ospital. Nang masiguro kong ligtas na siya ay umuwi na ako. Hindi ko na siya hinintay na magising. Pag uwi ko ng bahay, naabutan ko si Lola Auring na inaayos ang mga gamit niya sa pangungulam. Naupo ako sa tabi niya at tinanong kung ano ba talaga ang nangyari. Sabi niya, alamin ko raw kung kaninong anak si Madel. Dumating daw kasi si Madel sa bahay. Akala niya ay ako ang sadya. Kaya sabi niya umalis ako at nag-deliver ng mga gulay sa palengke. Pero hindi pa raw umaalis si Madel. Kasalukuyan noon na naghihiwa ng gulay na lulutuin si Lola. Nung bigla raw ay agawin ni Madel ang kutsilyong gamit niya at tinanong si Lola kung naaalala ba niya ang lahat ng taong kinulam niya. Hindi raw makasagot si Lola. Nasa liig niya ang dulo ng patalim na hawak ni Madel. Tapos naagaw niya yung patalim at nagkabaliktad sila ng sitwasyon. Siya naman ang nagtanong kay Madel kung sino siya. Pero ayaw daw sagutin ni Madel. Sa halip ay inagaw uli sa kanya ang patalim. Nag-agawan sila hanggang sa masaksak nga niya sa tiyan at tumakbong palabas ng pintuan. Doon na raw ako dumating. Kina Madel at Lola Auring, syempre mas pinaniwalaan ko ang lola ko. Lalo pa at palaisipan na rin sa akin noon kung bakit tumutugma ang paglalarawan ng Ale sa babaeng nag-utos sa kanya sa itsura ni Madel. At kung totoong si Madel nga ang tinutukoy ng Ale, ay may basehan na ako na maaaring pinagtangkaan talaga niya ang lola ko. Ang hindi pa lang namin matiyak noon ay kung sino siya at bakit ganoon na lang ang galit niya kay Lola. Posibleng kamag-anak niya ang isa sa mga nakulam ni Lola at naghihiganti siya. At posible ring ang pagdating ng tiyuhin niyang albularyo sa baryo ay hindi biglaan kundi planado para sa paghihiganti niya kay Lola. Sabi ni Lola, kailangan daw naming malaman kung sino talaga si Madel. Binalikan ko sa ospital si Madel pero wala na siya roon. Nakalabas na agad. Pinuntahan ko siya sa bahay nila kaso wala akong balak na magpakita. Nakadistansya ako at nagmanman lang muna. Saradong sarado yung bahay nila. Mukhang walang tao. Hindi ko naman magawang lumapit. Gustong gusto ko man na katukin siya at kausapin ay hindi ko naman magawa. Nahihirapan din ako kasi kung kailan nahulog na ang loob ko sa kanya ay tsaka naman nangyari yun. Na parang hindi pala talaga siya yung pagkatao niya na inihaharap niya sa akin tuwing magkasama kami. Na yung mga kwentuhan namin, yung mga ngiti niya at pagmamalasakit lalo na sa lola ko. Natanong ko sa sarili ko kung lahat ba yun ay parte ng paghihiganti niya. Kung sino man ang pinaghihiganti niya. Ang hirap-hirap ng kalooban ko nun. Umalis na ako. Umuwi na ako sa amin nang wala akong nadalang balita kay Lola. Sabi ko baka umalis na roon sa bahay nila kasi ang alam ko nangungupahan lang sila roon. Humugot ng malalim na paghinga ang lola ko. Malakas daw ang kutob niya na hindi pa doon magtatapos ang lahat. Malakas din ang kutob niya na may kinalaman din ang magtiyuhin sa pagkamatay ni Kang Nerya. Dahil hindi pinapatahimik si Lola ng isipin tungkol kay Madel, kaya hindi rin ako tumigil sa paghahanap ng sagot sa mga gusto niyang malaman. Ayon sa kapitbahay, ay hindi naman daw umaalis sina Madel at tiyuhin niya. Nakikita pa rin nila na lumalabas ng bahay paminsan-minsan.
Baka hindi ko lang natsetsempuhan o sadyang pinagtataguan ako. Baka nakikita nila ako pag dumarating kaya hindi na sila nagbubukas ng pinto kahit pa kumatok ako. Isang beses pang araw ay may nagpagamot sa albularyo. Hinaharap naman daw yung mga nagpapagamot sa kanya. Sa totoo lang po ay nagtatalo pa rin ang utak ko at puso kung paano ko ba haharapin si Madel. Kasi syempre kapag naman nagmahal ka, hindi agad-agad mawawala yun kahit pa anong nagawa niyang kasalanan sa'yo. Pero kapag naiisip ko naman ang ginawa niyang pagtatangka kay Lola, ay doon ako nadidismaya. Kailangan ko lang talaga siguro siyang makausap para malinawan din ako. Nagtanong-tanong din ako sa mga kapitbahay niya ng palihim tungkol sa kanya, kung nasaan ba ang mga magulang niya. Pero walang makasagot kasi ang pagkakaalam lang nila ay naunang dumating si Madel sa baryo. Nangupahan nga at makalipas lang daw ang siguro mahigit isang buwan ay dumating naman yung albularyo na si Cadencio at nagpakilalang tiyuhin ni Madel. Bukod doon ay wala na raw silang alam tungkol sa magtiyuhin kasi hindi naman daw nakikipagkwentuhan sa kanila. Minsan nakikipagbatian, ngiti at tango lang. Ang ginawa ko, nagpalipas muna ako ng mga araw. Mga ilang araw lang naman, 3 yata o 4. Baka kasi alam na binabalik-balikan ko sila kaya hindi na lang muna ako kumilos. Sabi ko kay Lola, alalahanin niya yung mga taong kinulam niya. Tsak na isa sa kanila ay kamag-anak ni Madel. Baka nanay, kapatid o ano. Pero ang sabi naman ni Lola, dalaga pa lang siya ay ginagawa na niya yun. Kaya paano naman niya matatandaan lahat? Biglang may naalala si Lola Auring. Nung buntis daw ang nanay ko, may isang batang babae na laging nagpupunta noon sa bakuran nila. Sa tansya niya ay hindi pa lalampas ng 10 yung edad. Nakatingin lang sa kanya, malungkot na tingin, makahulugan na may talim. Pero kapag lalapitan na niya o kahit ni nanay ay bigla raw umaalis yung bata, tumatakbong palayo. Mga ilang beses din daw yun. Isang beses ay sinundan pa nga niya pero nawala rin sa paningin niya. Ang bilis makapagtago o makatakbo palayo. Naging palaisipan daw sa kanila yon ni nanay kung sino yung batang yon. Inabangan nga nila yung pagpunta ulit at balak talaga nilang cornerin para malaman nila kung bakit lagi silang pinupuntahan at tinititigan ng masama. Kaso hindi na bumalik. Hindi na uli nila nakita. Hindi alam ni Lola kung ang batang yun at si Madel ay iisa. Hindi siya sigurado. Pero nung maalala niya yung bata ay kinutuban daw siya na may koneksyon sila. Naisip ko baka nga si Madel yun. Kasi ang tingin ko ay mas may edad talaga siya sa akin. Pero hindi ko naman inisip na ganun kalaki ang agwat namin. Kasi wala sa mukha niya na mas matanda siya ng nasa 10 taon sa akin. O sadyang babyface lang siya. Gusto ko sana sabihin kay Lola na lumipat na lang kami para tuluyan naming maiwasan si Madel at yung albularyo. Pero sigurado naman ako na hindi niya yun gagawin. Una ay mahal na mahal ni Lola ang bahay namin sa Liblib dahil puno yun ng alaala. Pangalawa, hindi si Lola ang tipo na aatras at tatakbo sa laban. Parang natatakot na tuloy ako na iwan si Lola. May mga pagkakataon kasi na kailangan kong lumabas, magpunta sa palengke, sa bayan. Nag-aalala ako na baka biglang dumating doon si Madel. Kung siya nga lang mag-isa ay nagawa niyang atakihin ng lola ko, ano pa kaya kung isama niya roon ang tiyuhin niyang albularyo? Alam ko na hindi pa rin matatahimik si Madel. Baka nagpapagaling lang muna ng natamo niyang saksak sa tiyan at nagpapalamig ng sitwasyon. Pero sigurado ako na babalikan pa rin niya ang lola ko. Kaya naging alisto rin ako sa lahat ng oras. Kapag naman isasama ko si Lola sa pag-alis ko ay ayaw niya. Nagagalit siya. Huwag ko raw siyang gawing bata. Sa dami na ng napagdaanan niya ay ngayon pa raw ba siya matatakot? Pakiramdam daw niya ay lalo siyang lumakas at tumapang mula nang mamatay si Kang Neria. Hindi raw siya titigil hanggat hindi na pagbabayad ang may gawa sa pagkamatay ng kaibigan niya.
Isang gabi, maaga akong nakatulog dahil sa pagod. Marami kasi kaming tinanim ni Lola nun. Si Lola naman bago ako mahiga ay nakita ko siya na abala sa ginagawa niyang pagriritual. Hindi ko alam kung para saan yun. Baka sa paghahanap pa rin ng katarungan para kay Kang Neria. Bandang hating gabi, bigla akong napabalikwas ng bangon nung magising ako sa sigaw ni Lola Auring. Dali-dali ko siyang pinuntahan. Nasa bandang pintuan siya at nakikipambuno na naman kay Madel. Nag-aagawan na naman sila ng patalim. Kung papanong nakapasok si Madel sa bahay namin ay hindi ko pa alam nung oras na yon. Nung lalapit ako para awatin sila ay naitutok agad ni Madel ang patalim sa lola ko, kaya napahinto ako sa paglapit. Tinanong ko siya kung bakit niya yun ginagawa. Kasi raw ayaw na siyang tulungan ng albularyo ni Cadensyo dahil hindi na makaya ang kapangyarihan ni Lola. Nagulat ako nang tawagin niyang Cadensyo ang tiyuhin niya. Siyempre tinanong ko yun. Walang kagatol-gatol niyang sinabi na hindi niya tunay na tiyuhin ng albularyo. Yun lang ang pinalabas nila para hindi sila pag-usapan ng mga tao. Kahit ang totoo ay nakisama lang siya sa matandang albularyo para gamitin sa paghihiganti niya. Naguluhan ako kaya nilinaw ko sa kanya kung ano ba talaga niya si Cadensyo. Kinakasama raw. Pumayag siyang mag-live-in sila kapalit ng pagtulong sa kanya na magantihan si Lola Auring. Nanlambot ako sa inaming yun ni Madel. Nandiri ako bigla sa pagkatao niya. Sabi ko kumalma muna siya. Pag-usapan muna namin kung sino ba talaga siya at bakit gustong-gusto niyang makapaghiganti sa lola ko. Gaano ba kalaki ang nagawang kasalanan sa kanya para magawa pa niyang ibigay ang sarili niya sa isang matandang albularyo kapalit ng paghihiganti. Humigpit ang hawak ni Madel sa patalim habang sinasabi sa amin kung sino siya. Siya lang naman daw ang nag-iisang anak ng babaeng kinulam noon ni Lola dahil may nagbayad sa kanya para gawin yun. Unti-unting kumakalma ang boses ni Madel dahil umiiyak na siya. Pero yung galit sa mukha niya nandoon pa rin. Sabi niya hindi ang nanay niya ang tunay na asawa ng tatay niya. Hindi sila ang tunay na pamilya. Sa madaling salita ay kirida ang nanay niya. Yung tunay na asawa ng tatay niya ay lumapit sa lola ko para ipakulam ang nanay niya. Nagtagumpay naman. Una raw ay nawala sa sarili ang nanay niya hanggang sa magkaroon ng mga hindi maipaliwanag na pasa sa katawan. Mga bukol na nang magputukan ay yun na raw ang kinamatay ng nanay niya. At lahat yun ay bahagi ng kulam ni Lola. Mula raw nang mamatay ang nanay niya ay nagkaletse-letse na ang buhay niya. Hindi siya tinulungan ng tatay niya. Halos araw-araw noon ay binabalik-balikan niya si Lola. Pero wala siyang magawa kundi tumingin ng masama dahil bata pa siya. Tapos noon ay kung saan-saan siya napadpad at talagang dumanas siya ng hirap. Kaya sinumpa niya sa sarili na gagawin niya ang lahat. Mapagbayad lang ang gumawa noon sa nanay niya. Kaya kahit sarili niya, ginawa niyang pambayad sa albularyo. Masiguro lang niya na mapapahirapan niya ng unti-unti si Lola bago ang kamatayan. Inamin din niya na pinakulam din niya sa mahusay na albularyo ang tunay na asawa ng tatay niya at maging ang mismong tatay niya bilang bahagi ng paghihiganti sa lahat ng nanakit sa kanya. Si Cadensyo kasi ay hindi lang pala basta albularyo. May kaalaman din sa pangungulam at gayon din sa barang. Halos lahat ng may kinalaman sa kapangyarihang itim. Kaya siya talaga ang pinili ni Madel na perpektong magagamit niya sa paghihiganti. Napayuko si Lola kahit nasa liig pa rin niya ang dulo ng patalim na hawak ni Madel. Kung ganoon, tama nga ang hinala niya na si Madel at ang batang yun ay iisa. At dinala ni Madel ang galit sa kanya hanggang sa pagtanda. Habang nakayuko ay
narinig kong binigkas ni Lola Auring ang salitang patawad. Ako naman sinusubukan ko pa rin kumbinsihin si Madel na bitawan muna niya yung patalim at pag-usapan muna namin ng kalmado ang mga nangyari noon at ngayon. Dahil baka meron pang ibang solusyon bukod sa paghihiganti na tanging nasa isip niya. Pero mukhang wala na siyang balak kumalma. Sabi niya magkakaroon lang daw siya ng katahimikan kapag napatay na niya si Lola. Kasi nung magawa ni Cadencio na alisin ang katinuan ni Lola ay hindi raw siya nakontento. Kaya pinuntahan na niya para sana patayin. Nalaman niyang wala ako at ang tagabantay lang ang nandoon. Kaya mas magandang plano ang nasa isip niya. Ang akayin sa labas at hayaan na magpagala-gala sa kalye si Lola hanggang sa dumating ako. Hindi pa rin daw siya makontento. Kaya si Kang Neria ang napagbuntunan niya at pinapatay kay Cadencio sa pamamagitan ng ritual dahil sa pakikialam sa mga plano niyang pagpapahirap kay Lola. Pero hindi pa rin daw siya makontento. Kailangan talaga niyang mapatay si Lola. Nung marinig ni Lola Auring ang mga sinabi ni Madel, ang awa na pansamantala niyang naramdaman para rito ay napalitan ng pagkasuklam. Kita ko sa ekspresyon ng mukha niya. Biglang lumakas si Lola. Nagpumiglas siya sa pagkakahawak ni Madel, kaya nabitawan ni Madel ang patalim. Nagunahan sila sa pagdampot sa lapag, pero mas mabilis ako. Inunahan ko sila pareho at nakuha ko naman. Nung biglang mamutla si Lola at sumuka ng kulay itim, kagaya ng nangyari kay Kang Neria. Sinaklolohan ko agad si Lola, habang si Madel ay nakita ko pang ngumisi sa nakita niyang nangyari kay Lola. Hindi ako nakatiis. Sinunggaban ko si Madel at hinawakan sa liig. Diniin ko yung dalawang daliri ko sa liig niya at saka ko tinanong kung anong nangyayari kay Lola. Anong ginagawa niya? Sabi niya si Cadencio ang nasa likod nun. Mahusay daw talaga si Cadencio. Nagawa man daw ni Kang Neria na alisin ang sumpa sa lola ko, ay nagawa pa ring tanggalin ni Cadencio ang harang na proteksyon sa kanila at naisagawa pa rin ang plano niya. Hindi pala totoo na hindi na siya kayang tulungan ni Cadencio. Plano talaga nila na puntahan niya si Lola Auring para i-distract. Pahinain ang loob sa pamamagitan ng pagsisiwalat niya ng katotohanan at saka aatakihin ni Cadencio si Lola tulad ng ginawang pag-atake kay Kang Neria gamit ang malupit na ritual. Ang itim na suka ang palatandaan. Sa mga narinig ko ay nagdilim ang paningin ko, kaya ang patalim ay tinarak ko sa kanya, sa tiyan niya, kung saan mismong nasaksak din siya ni Lola nung isugod ko siya sa ospital. Sabi ko kay Madel, mas masahol pa siya sa mangkukulam na kinasusuklaman niya. Tama lang din kako na nakulam at namatay ang nanay niya dahil isa siyang kirida. At tama lang din sa kanya ang mamatay katulad ng nanay niya dahil nabuhay lang siya sa galit at paghihiganti. Hindi niya ginamit ang panahon niya para magbagong buhay at makawala sa hindi maganda niyang nakaraan. Titig na titig siya sa akin bago siya nawalan ng malay dahil sa nakabaon sa tiyan niya. Pareho ko silang sinugod ni Lola sa ospital. Hindi ko kasi maatim na iwan siya roon at si Lola lang ang dalhin sa ospital. Pero nabigo ako na mailigtas sila. Sabay na sabay pa silang namatay ni Lola Auring. Pareho pa talaga ang oras ng pagkamatay. Yung albularyo naman ay natagpuan na lang ding walang buhay doon sa inuupahan nila. Ang sabi ng mga kapitbahay nila, baka raw inatake sa puso. Pero ang tingin ko naman ay hindi niya nakayanan ang ritual na ginawa niya kay Lola. Dahil alam kong nagsasagawa rin ng pagre-ritual si Lola tuwing gabi. Pwedeng nagawa nga niyang lasunin si Lola sa pamamagitan ng itim na orasyon. Pero hindi rin niya kinaya at sa tingin ko ay sabay din silang namatay nila Lola Auring. Hindi ko naman tinatanggi na malaking kasalanan ng pangungulam na gawain nila Lola Auring at Kang Neria. At ganoon din ang paghihiganti na naging misyon ni Madel
at pangungunsinti na gaya ng ginawa ni Cadencio kay Madel. Pero sa tingin ko, lahat sila ay naging biktima lang din ng hindi makatarungang tadhana na pare-pareho nilang pinagbayaran sa huli. Sa ngayon po ay pamilyado na ako at awa ng Diyos ay may maayos na trabaho. Pero hindi ko na pinasa sa mga anak ko yung mga kaalaman ko sa pangungulam na hindi ko naman talaga ginamit maliban nung subukan kong pagalingin si Lola. Hinayaan kong sa akin na matapos ang pagiging mangkukulam ng angkan namin.